Hello mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video about Send Money Protect na naman po yung ating pag-uusapan. Dahil guys, ang daming nag-comment doon sa vlog ko, nababahala sila, yung iba nga umaabot na sa kasuhan, yung iba napapabarangay na dahil dyan sa GCash Send Money Protect na bagong update sa GCash. So eto guys, ang GCash Send Money Protect ay isang insurance po yan kung saan poprotektahan niya ang iyong pera sa loob ng 30 days or 1 month up to 15,000 pesos. So wag kayong mag-alala dahil hindi naman basta-basta po yan mare-refund. At ang sabi nga po ng isang nag-comment dito sa comment section, talagang pinicturan ko mga kasari. Ang sabi po ni Jairo Lim, yung sabi daw ng GCash is hindi reversal yung fund once na nasenda ng customer yung money. Hindi na daw yon mare-refund at wala na daw yung reversal refund. Dahil yung GCash Send Money Protect daw ay isang insurance at hindi daw mababawas sa kung sino man yung sinendan ng money. Check nyo na lang po sa News 5, nandun lahat ng full detailed about sa GCash Send Money Protect. Yun po yung kanyang sinabi or comment dito sa isa kong vlog. At marami po dito guys na mga pinicturan ko na nagsha-share sila ng mga nangyari sa kanila about nga dito sa G-Protect or Send Money Protect. Wait lang po mga kasari, meron lamang pong bibili. Ayan guys, let's continue. Sabi pa po ng isa nating kasari, paano naman yung mga maliit na nag-cash out at nagamit yung Money Protect na yon? Paano siya maklaim? Kawawa naman yung nag-send. Ako po kasi dito, sa tindahan ko, hindi po ako nag-a-allowed talaga na basta-basta na lang nagse-send ng pera dito. Or matagal na nilang nakuha yung number ko. Nakapaskil yan po dito na bawal ang mag-send agad-agad nang hindi sinasabi sa akin. Para guys, ma-check ko pa rin, 'di ba? Para ma-make sure ko na yung magse-send sa akin ay hindi naka-Send Money Protect. Para lang makaiwas tayo sa mga ganyang issue na nangyayari nga sa iba nating mga kasari at sa mga sender. So, ayan, yun yung inano ko sa kanya, sinabi ko doon sa unang nag-share ng hinanaing about dyan sa Send Money Protect. So, meron pa dito guys, ilang days po makukuha ma'am, 3-1 po yung nasend ngayon. Paano po ma-refund sa amin? Naka-protect money daw po kami, yung GCash namin. So, sa pagkakaintindi ko dito, 3-1 yung nasend daw. Tapos, paano daw mare-refund sa kanila? So, hindi naman po yan talaga basta-basta mare-refund ng guys, ng hindi talaga magaling Ang dami pang proseso bago yan ma-refund. And hindi rin ako sigurado kung totoo bang mare-refund yan. And meron pa dito guys, ang sabi pa na ni James Letang, ganito rin sa akin, sana pwede sila makasuhan. Sabi, ganito rin sa akin, ayaw ibigay. Sana pwede sila makasuhan. Ayan, aabot na sa kasuhan. Yan, para silang yung scammer kasi ayaw ibigay ang pera. Baduy, sabi niyang ganun. So, oo nga. Parang nakakaano rin na iipitin mo yung pera na nag-send dahil naka-Send Money Protect. Nasa sa atin din yun bilang isang tendera. Dapat tatanungin muna natin, wag muna tayong pumayag na isend agad. Tanungin muna natin kung naka-G-Protect or naka-Send Money Protect. At kapag sinabi nila na nakaganon sila, so pasensya na po, hindi po ako tumatanggap na naka-Send Money Protect. Ayun, ayos, walang problema po, 'di ba? Dapat ganun po yung naging solusyon doon. At sana hindi na umabot sa kasuhan. Kaya yan guys, ang hirap yung kapag update ang GCash tapos hindi naman pabor talaga sa iba. Tapos meron pa dito, ako kanina ma'am, may nag-send Protect 3,050. Ayan, ako kanina ma'am, may send Protect 3,050 yung pinadala sa kapatid ko. Ngayon, pag cash out ko, ayaw ibigay ng pera, paano naman mabawi? So, ang hirap nga po niyan kasi merong mga tindera na talagang iipitin yan, after 30 days mo pa makukuha.
Meron naman pumapayag na mga sender, meron naman hindi, kaya umaabot sa baranggayan. So, ayan, sabi dito, paano daw yon mababawi? Depende po yon sa tindera kung ibibigay sa inyo or hindi. At meron talaga, mahirap din kasi yung sitwasyon guys ng tindera, intindihin na rin natin. Kasi, malay nyo ibigay sa inyo, tapos, once na makaraang ilang araw or after 1 month, biglang makakaltas sa kanila na scam na pala sila. So, ang hirap din kasing magtiwala. Kaya tayo bilang isang tindera, maging din tayo, alerto. Kapag may magka-cash out, tanungin agad natin kung naka-send money protect. So, kapag naka-send money protect, edi sabihin nyo, di kayo tumatanggap. Ganun lang ka-easy yun. Tapos, ayun, umaabot na sa, guys, baranggayan, umaabot na sa kasuhan. Ang dami talagang hindi pabor dyan sa send money protect na bagong update ni GCash na insurance daw. Marami naman na medyo pabor. Pero, para sa akin guys, dun tayo sa hindi masyadong pabor. Kasi, alam niyo yun guys, kahit gaano tayo pinagkakatiwalaan natin yung isang tao, lalo na kapag yan ay talagang nangailangan, lalo na kung yan ay magaling, kung yan ay nag-aral talaga, kung IT expert yan, at kung marunong yang mang-scam, kung marerepan nga yun, kawawa talaga yung gumagamit ng GCash, mga tindera, kasi maaari ngang mabawi yan. Pero tayo, maging responsable tayong tindera, alagaan natin yung ating GCash. Syempre, pinaghirapan natin yung palaguin, or kung nagsisimula pa lang kayo, tapos may scam kayo, 'di ba? So, sa mga nag-send naman dyan, wag naman kayong basta-basta mag-send, wag masyadong mainit ang ulo. Ganon. Na mapapag-usapan nyo naman yan ng maayos at hindi na kailangan umano pa sa baranggayan at kasuhan. Pag-usapan nyo ng maayos and explain nyo sa kanila, ayan, andyan lang yung bahay ko, hindi ako scammer, ganyan. Malay nyo ibigay nung tindera. So, yun lang naman ang masasabi ko mga kasari dyan sa Send Money Protect. Ngayon, hindi ako masyadong nangangamba dyan dahil talaga lahat ng magka-cash out, ine-explain ko yan sa kanila isa-isa. Kung ano yung magiging cost kapag tumanggap ako ng naka-Send Money Protect. At naintindihan naman yan. Ang ingay ng dumaan na motor. Naintindihan naman po yan ng mga magka-cash out dito. Ay, ganun pala. Tapos, ine-explain ko din sa kanila mga kasari na kapag naka-Send Money Protect sila, mababawasan pa yung pera nila ng 30 pesos. Sabi niya, ay, grabe naman. Ang laki, 30 pesos din. Kaya, ayun, ina-explain ko sa kanila, pinapakita ko pa nga yung itsura, guys, nung i-on mo, tapos i-off mo. Minsan kasi, guys, lalo na kapag may magpapakash in sa akin, kapag pinindot ko yung amount, kunyari, 500, kusang gumaganyan, nag-o-on, tapos ibaba ko, tapos i-off ko naman. Ganon guys yung aking ginagawa. Ayokong i-Send Money Protect din yung aking kasi mahirap na eh. Tapos, oo nga, insurance nga siya, mapoprotektahan yung pera mo, iba pa rin, 'di ba? Ang high-tech na ngayon ng mga scammer, ang tatalino na nila ngayon. Yun nga ko, wala akong ibang sinasalihan, hindi ko ine-enter yung number ko kung saan-saan, 'di ba? Uso ngayon yung mga laro sa cellphone. Never ako, pati yun sa online na hindi ko ginagamit sa yung pagbabayad, yung aking account sa BDO. So, ayun, 'di ba? Na-share ko sa inyo 'yon na nalimas yung laman. Ang galing talaga ngayon ng mga scammer. Kaya diyan sa diyan sa GCash, Send Money Protect, maigi guys ang may alam tayo and maigi na maging alerto din tayo. Protektahan natin yung ating GCash. So, yun lamang po yung aking masasay about dito sa mga nag-comment. Ang dami ko pang hindi na isama dito. Parang naaano lang ako kasi bakit kailangan umabot sa baranggayan, sa kasuhan, dahil dyan sa Send Money Protect na yan. So, ayun, nasa sa atin yan mga tindera eh. Kung i-hold ba natin yung pera, malay nyo, kailangan na kailangan ng customer yung pera na yon, kaya sinend agad. And wala naman silang idea dyan sa Send Money Protect. So, may gina-explain na lang natin sa kanila ng ayos. Alamin nyo yung kanilang identification. Kung katiwa-tiwala naman at nasa barangay nyo naman,
kapitbahay mo. So, no worries naman dun. Ibigay na lang po natin. So, tsaka na lang tayo magreklamo kapag na-scam na kayo. So, yun lamang po mga kasari. Thank you so much for watching. And sana matapos na tong issue about sa Send Money Protect at magkaroon na rin ng maginhawang pag-iisip yung ating mga sari-sari store owner na gumagamit ng GCash, kagaya ko. So, ako naman, hindi naman ako masyadong nai-stress dyan ngayon kasi alam ko naman yung gagawin ko every time na may magka-cash out. So, yun lamang po mga kasari and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!